Ang layo bro, sayang, sayang. Sana kung talagang matapang ka, humarap ka sa amin dito, humarap ka sa akin dito bro. Tatanungin talaga kita, saan mo babasa sa Biblia? Sabi mo kasi, hindi naman ako nagdadagdag, binabasa ko lang. Asan nakalagay ang mga Katoliko, sumasamba sa Diyos-Diyosan? Wala ka nga nabasa. Pinaliwanagan ka na namin. Si mismo 7:6 ng Josue, mismo si Josue nagpatira pa sa harapan ng kabanatipan na may rebulto. Pero ano sabi niya, Ama, ganun din kami. Hindi namin sinasabing rebulto namin, Diyos ka namin, walang ganun. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad. Card bag sauce simbahan. So, enjoy yung debate, ano? Enjoy. At hindi mo na ibigay sa mga kasamahan pa sa kanilang mga komentary. At Bro Jando, baka iunahin, pwedeng tanongin si Pastor Rayan, nandiyan pa ba siya? Rian? Nandiyan ba si Rian? Mukhang tinako lang ha. Hindi na nasasalita. Ibig sabihin, umalis na. Pastor, Wala na, umalis na kagad. Alam niya kasi bubugbugin siya sa ano eh. Mga comment eh. hindi, ba't natakot sa akin? At syempre, katatakutan talaga si Angel. Anghel ang kalaban eh. Sino hindi Anghel ang matakot? Anghel ang kalaban. kalaban eh. Hindi kasi Pastor, nakikinig ka ngayon. Kung nakikinig ka ngayon, kasi ang pinagtataka ko sa kanya, lagi niya sinasabi, hindi naman ako nagdadagdag eh, binabasa ko lang, sabi niya, Bible alone siya, dagdag. Lahat ng pinagsasabi niya wala sa Biblia eh. Wala Wala. nga siyang, tsaka wala siyang napatunayan ng mga Katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosan. Wala Ayon nga sa Biblia, patunayan. wala. Ang ginawa mo, Pastor, naging self-interpret ka. Ibig sabihin, guni-guni mo lang yon. Wala ka nga pinatunayan sa doktrina ng Katoliko na sumasamba ang mga Katoliko sa Diyos-Diyosan. Wala ka na patunayan sa Biblia. Sabi mo, hindi naman ako nagdadagdag. Alam ko, nakikinig ka. Puro dagdag yun eh. Kailangan, pag sinabi mong Bible alone ka at hindi ka nagdadagdag, lahat ng sasabihin mo, nasa Biblia. Kanina ko pa pinakikinggan yung sinasabi mo, nagbasa ka ng Biblia, agad-agad Katoliko. Wala naman nasasabi sa Biblia ang Katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosan, bro, Pastor. Palagi ka naman talo na. Kulit talaga ni Pastor. Hanggang ngayon ayaw magising. Tagal mo na nakikipagdebate, nakakatakot yung ginagawa mo. Ikaw, ayon sa simbahan, yan ang mga may impyerno, ayon sa turo ng simbahan, yung mga yung mga nakakaalam pero ayaw pa rin pumunta sa Catholic Church, yun. Wala nang kaligtasan yun ayon sa simbahan namin, turo ng simbahan. Ano ba yan? Kanina ko pa pinakikinggan. Saan kaya niya mabasa Katoliko o sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sabi niya, hindi ako nagdadagdag, binabasa ko lang, sabi niya. Kung hindi ka nagdadagdag, saan galing yung sinabi mong sumasamba ang mga Katoliko sa mga Diyos-Diyosan? Ni isa nga, wala ka nabanggit sa amin sa mga sagradong imahin namin na Diyos-Diyosan na nasa Biblia eh. Wala ka naman nabanggit, o dyan, meron kayong Astaroth, meron kayong Baal dyan. Wala naman eh. Si Maria at saka sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, nasa Biblia yan bro, kung nakikinig ka ngayon. Lahat ng mga imahin namin sagrado, lahat yan nasa Biblia. Ang kulit mo na bro, Rayan, ang tagal self-proclaimed pastor, bro. Mahirap bang iwanan yung mga 10%, bro? Kasi hindi mo dadali yan sa sa impyerno, bro, pagka nagkataon. Yan pa yung mo. Ang lakas pa ng loob mo sabihin may impyerno, mga Katoliko. Yung Biblia binabasa mo sa Catholic Church yan. Kung walang Katoliko, wala kang Biblia binabasa, bro. Tapos, husgahan mo ang mga Katoliko, may impyerno, bro, pastor. Lakas ng loob mo. Kung walang Katoliko, wala kang Biblia ngayon binabasa at sasabihin mo, mas tama ka sa gumawa ng Biblia. Ano ba 'yun?
At lahat ng pinagsasabi mo, bro, pastor, wala sa Biblia. Puro guni-guni. Puro self-interpretation ka. At napakalakas na sinasabi mo kanina. Ako sa ayon sa ako nakikita. Sabi ni Jesus, wag ka nga humatol ayon sa nakikita. Pastor Rean. Hatol ka ng hatol. Sabi mo, ayon sa aking nakikita. Di kontra yon. Sabi ni Jesus, 7:24 Juan Siya mismo nagsabi, huwag kayong hahatol ayon sa nakikita. Ikaw naman hatol-hatol ka ayon sa nakikita. Ay, sablay, pastor. Ang lakas na loob mo pang maghusga. Sasabi mo ay impyero ba? Okay, kailan ka pa naging Diyos, bro? Patay tayo dyan. So, natakot ka pa. Susunod, bro. Wag kang tumakbo. Hindi pa nga tapos yung pwede ka pang tanungin. Kung talaga nasa totoo ka, pastor, kaya mo, humarap kang patanong ka, kagaya ng ginagawa namin dito, bro. Kahit tanongin, hindi ka namin tatakbuhan, bro. Dito hindi ka namin tatakbuhan. Kahit anong tanong, sasagutin namin. Yun lang mga kapatid, narinig yung pinagsasabi. Puro guni-guni, puro self-interpretation. May nabase, wag kayong yuyuko, wag kang ganito, paulit-ulit na lang yung rebulto na yan. Wag kayong ganito, sabi niya sa Israelita nga pero para sa lahat sabi niya. Pero pagdating kay Moises, nagpagawa ng rebulto, hindi, kay Moises lang yun. Di ba? Layo. At hindi mo alam yung distinction, bro. Hindi mo alam distinction ng mga rebulto, alin yung graven images, alin yung sacred images. Hindi mo alam kasi yung distinction. Mag-aaral ka nga, bro. Kaya ang problema kasi, galing lang naman yung mga interpretation mo sa pastor din na nag-self-interpret din Ang layo, bro. Sayang. Sana kung talagang matapang ka, humarap ka sa amin dito. Humarap ka sa akin dito, bro. Tatanungin talaga kita, saan mo babasa sa Biblia? Sabi mo kasi, hindi naman ako nagdadagdag, binabasa ko lang. Asan nakalagay ng mga Katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosan? Wala ka nga nabasa. Pinaliwanagan ka na namin. Mismo 7:6 ng Josue, mismo si Josue nagpatira pa sa harapan ng kabanatipan na may rebulto. Pero sabi niya, Ama, ganun din kami. Hindi namin sinasabing rebulto namin, Diyos ka namin, walang ganun. Walang ganun, bro. Kahit nung Katoliko ka, wala kang binanggit na dasal na rebulto namin, Diyos ka namin, bigyan mo kami ng kakanin. Walang ganun, bro. Walang ganun. Ligaw ka, bro. Sana magbalik loob ka na, patawarin. Let's keep praying for this Protestant, no? Talagang naligaw lang sila ng evil spirit na si Leviathan para makawala sila sa banal na Eucharistia. Yun ang gawain kasi ng Leviathan mawala sila ron, tapos pansinin nyo, puro Mama Mary, pero wala siyang binanggit na si Mama Mary ay Diyos-Diyosan, wala. Rebulto lang. Sabi niya kanina, pwedeng ng rebulto, sabi niya, gumawa pa lang, bawal na, sabi niya. Nung sinabing, bakit nagpagawa si ganito? Sabi niya, pwedeng gumawa. See? Kontra-kontra na. Wag mong yuyukuran, napunta sa yuyukuran. Pero nung una, sabi niya, gagawa pa lang, bawal na. Pero nung sinabi Kontra. Kontra. No, sinabihan niya si Moises nagpagawa o pwedeng gumawa, pwede. O pwede pala Pero sabi niya, gumawa pa lang bawal na. Yuyukuran, magpatira pa. Si Josue nagpatira pa. Di kontra-kontra, pwede pala yon. Nagdagdag na naman. Hindi kasi wala yung Diyos sa gitna. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga topic mo? So yung kapatid, no, baka maraming patawarin ka, pinagdadasal ko araw-araw yung mga protestante na ligaw. Wala kayong Bible, bro, kung walang Katoliko, tandaan niyo yan. So wag niyo sabihin na kayo ang magiging tama. Kailanman di kayo magiging tama. Walang tama. May tama kayo pero wala kayong tama sa sinasabi niyo. Pinaliwanagan ka na, dami na nga verse na binigay ni Bro Jando sa iyo So yun lang, sana pastor sa susunod, wag kang tatakbo. Hintayin mo pa yung mga ibang tanong na matitindang tanong na tinakbuhan na dahil noon yan, pinagalitan ko na rin yan dito, 2 beses na yan Ngayon, tumatakbo na ayaw na. Dati, nagpapatanong yan sa akin, kaso nung nasabon yan 2 beses, ayaw na. Sige, back to you, Bro Jando. Ito ako, pati sa kanyang final conclusion, deny siya sa kanyang strawman. Ay, tanong namin ng strawman. Tingnan nyo, refuting an argument different from the one actually under discussion while not recognizing
or acknowledging the distinction. Hindi niya alam ang distinction ng ano eh. Hindi siya Ng- marunong mag-distinguish kung ano yung Wala. graven, ano yung sacred Sabi- image, hindi niya alam yun. Sabi niya, ang ginawa daw niya loaded question. Eh yung loaded question ba, hindi ba fallacy yung loaded question? O at atim mo na basahin kung ano yung yung loaded question na ito, tas loaded question. O ano to? A loaded question with fallacy makes an assumption and then asks the question given that assumption. Nag-assume. Nag-assume sa kanyang katanungan. Ang loaded question para sa isang madulas at mapanlin lang nagtaktika. Tingnan nyo, sa aming debate, ako ba gumamit ng fallacy? Ano yung fallacy? Mapanlin lang na mga taktika yan. Ako ba gumamit ng fallacy? Hindi. Hindi ako gumamit ng fallacy. Ang ginawa ko lang, yung tanong niya, ginaya ko rin. Gumawa ba si Moises? Sabi niya, gumawa. Pareho. Sabi niya, doon tayo sa inihiwalay niya ito eh. Hebreo, Josue 7:6, inihiwalay niya ito eh. Sabi dito, pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuutan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaba ng tipan. Nagpatira pa sila sa harapan ng kaba ng tipan. Tanong niya, Diyan sabi niya kanina dyan, sabi niya nung unang pinakikinggan ko, wala kang mababasa sa Biblia, sabi niya, na yumukod nagpatira pa sa harap ng rebulto. Sabi niya, nung binasahan mo siya dyan, iniba na naman niya. See? Sabi niya, wala yung presensya ng Diyos dyan, sabi niya, see? Tingnan mo, pero sabi niya lang kanina, wala sa Biblia na nagpatira pa daw sa harap ng rebulto. Ayan, bagsak na sa kanan yan. Dito pa lang, anong ginawa sa tanong niya? Doon sa talatang sinabi mo sila nagpatira pa, letra por letra, may nakasulat ba doon na may kerubin sa ibabaw? Dito, kung ito lang, wala. Kaso sa Hebreo 9:5 nandun eh. Ating basahin sa Hebreo 9:5. Sabi dito, at sa ibabaw ng kaban. Ulitin natin ha. Laging may kerubin yan, yes. Sa Josue 7:6, ang sabi dito, nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan. Tanong niya, may nakalagay ba doon letter for letter na may kerubin sa ibabaw? Tinan nyo, Hindi niya alam yun. Tinan nyo, Wala, hindi di, alam na yun. Alam niyo ba rin? Alam niya yun. Na gano'n lang. Kilala ko si Rian eh. Kilala ko si Rian. Anong ginawa niyan? Dininay niya. Ang reason lang walang nabasa. Paano ngayon yan? Sa Hebreo 9:5 may nakalagay eh. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ng Diyos. Nung sila nagpatira pa sa harapan ng kaban, hindi ba sila nagpatira pa sa harapan ng kerubin? Tanong niya kanina, ayon sa letra por letra, saan sila nagpatira pa sa kaban o sa kerubin? Ayon sa letra por letra, ganda siya magtanong. Kasi alam niyang may kerubin talaga doon. Ayaw lang niya basahin ng Hebreo 9:5, doon na siya sa Josue 7:6. Ayaw niya basahin ng 9:5 ng Hebreo. Kasi alam niya na meron talaga ang mga Israelita kasama si Josue nagpatira pa sa harapan ng kerubin. Kasi ang kerubin nasa ibabaw lang ng kaban. Tingnan niyo, napakabanluloko. Sabi niya, pinangalanan daw. Daming pangalan ninyo, Maria. Bakit? Sino bang nauna? Yung rebulto ni Maria o yung si Maria mismo? Naiba doon sa tansong ahas eh. Naunang tansong ahas bago pinangalanang ni Hustan. Ito naman, wala pa yung rebulto, may Maria na. Wala pang rebulto, may Fatima na. Tsaka Ano pinangalanan? Pinalitan. Tansong ahas yan ni Hustan. Pinalitan. Hindi, wala namang palit sa pangalan ng mga imahe natin. Wala na pinalitan. Wala tayong pinangalanan. Wala tayong pinangalanan na pinalitan pangalan na, Diyos ko, lalayo. Wala tayong pinangalanan. Tingnan niyo kung anong palasing ginawa niya. Ang binasa niya, huwag gumawa ng carved image na Diyos-Diyosan. Ang tanong niya, yung Katoliko ba, loaded question yun eh, yung Katoliko ba
Ayon sa litrato, lumuluhod ba? Gumawa ba ng rebulto? Bakit? Yung ba ang topic? Yung ba ang topic, Exodo 20 ba yung ginawa ng Katoliko? Siya, kayo gumawa kayo eh. Akala ko gumawa ng Diyos-Diyosan. Kaya sabi niya, hindi strawman yan. Wala kang distinction eh. Fallacy of equivocation. Oh, ito na sa fallacy of equivocation. Ano sabi dito? Ito. Fallacy of equivocation, sabi dito, using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Yung luhod, lumuluhod ba kayo? Sabi ko, hindi. Hindi kami lumuluhod sa mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, tingnan yung picture to. Lumuluhod ba sa picture? Kalokohan nitong pastor. Sa tingin niya ba, ako makakalaban niya, maluloko niya mga tao? Feeling niya lang na naloko niya. Pero hanggat walang dokumento, talagang panluloko yan. Puro self-interpretation nga, puro paliwanag niya, sabay, Katoliko yan. Sino nagsabi? Ikaw. Tingnan niyo. Laging Katoliko yan, Katoliko yan. Siya na lang magsasabi, wala naman siya napatunayan sa Biblia at kahit Wala siya referensya napatunayan. man. Wala Kahit sa siya doktrina ng napatunayan. simbahan, wala. Anong tema niya? Patutunayan Diyos-Diyosan, niya diba? Oo. na ang rebulto sa RCC ay Diyos-Diyosan ng Katoliko. Yung Yun ang hinahanap tema ko kanina pa, wala. Wala siyang napatunayan. Walang napatunayan. Wala siyang binasa. Bukod tangi, tinanong ko siya. Dahil nag-yes ka, meron ka bang dokumento sa Katoliko may pakita mo na may turo kaming Diyos namin ng rebulto para mangyaring Diyos-Diyosan? Sabi niya, wala. Di niya alam yun. Di niya napansin yun. Sabi niya, regardless kung anong pinaniniwalaan ninyo. Tapos sa akin magtanong, yun ba may presensya ng Diyos? Di ba sa mo, regardless, ang mahalaga yung action? Di ba yun ang sinabi niya kanina? Mahalaga yung action. Regardless kung ano pinaniniwalaan mo. Ang mahalaga yung action. Yung action. Ba't siya nagpunta sa ano? Doon sa, kung may presensya ba ng Panginoon? Ano ba naman yan? Sa amin talaga may presensya. Yan. Nakita ni Rayan yun. Yung deliverance and exorcism sa amin, nakita ni Rayan yun. Kaya nung lumabas siya doon sa Rome, namutla. Sabi niya, magdi-jingle lang daw siya. Anong jingle? Umupo doon sa upuan sa labas, namutla yung mukha. Kung wala pang presensya, magre-react kaya? Kaya nga may presensya kasi nagre-react yung mga demonyo eh. Oh. Ito sinungaling talaga to si Rayan talaga. Sabi niya, at sana may natutunan kayo. Talagang may natutunan. Ang natutunan nila, niloloko lang kayo ni Rayan. Kawawa naman itong mga miyembro nito, no? Inuubos ang pera ng mga to. Baka nakikinig pa kayo mga mga ni Rayan tsaka mga protestante, no? Mag-isip-isip po kayo. Unahin nyo kaagad kung yung foundation ba, yung una-una yung founder po sino. No, kasi kapag ka sa Biblia ngayon, madali kayong paikutin May napikon. ng mga pastor eh. Brother Angel, may napikon sa ano? May napikon dito sa comment section. Itong Ano sabi? si Jerel De La Torre. Sabi ni Jerel De La Torre. Protestante. Protestante. Sabi ni Jerel De La Torre. Wala ka move on si Jando. Uy, paguman sa debate, nag-explain na. Uy, yung ganyang mga komentaryo, yan ay mga estratehiya para wag nang halongkatin. Hindi masama ang mag-review. Bakit? Sa lahat ng debate ko, kung may social media sila, nagre-review din sila. Nakadebate ko si Fernando Camacho. Nag-debate review sila. Sabihin ba, hindi nakamove on. Normal yan. Kasi may channel tayo. At saka, ayun lang ha. Kasi may channel tayo. Wait lang. Hindi bro, tsaka hindi naman natin siya pinaalis eh. Di ba? Hindi naman natin siya pinaalis eh. Gusto nga natin makausap pa eh. At saka,
paano kami nagko-comment lamang, brother? Eh, alam mo naman, sabi ko, Pastor, pwede ka bang tanungin? O siya umalis, bro, siya tumakbo, hindi kami. Sabi ni ano dito Siya ni tumakbo. Jerel, kung mosulod ko sa live basin masuko si Jando pasudlon ta kabe. Katuo kag di ka na ako pasudlon. Be, Ano ibig sabihin? pasudlon. Sabi niya, kung pasukin ko sa live, baka magalit si Jando. Hindi ako magalit. Papasukin mo bro, patunayan niya na tama yung sinasabi Pasukin. ni Rian. Gustong-gusto ko Ah? nga yung ano eh. Oo, Sige. oo, sige. Gustong-gusto ko nga yung pasukin ako eh. Sige, Patunayan mo na Ah, biblical lahat, ha? Sa Bible. sige. Pasok na. Jeril. Saka si Kanor, bro. Mayroon pa isa rito, sige. hindi daw galing sa Katoliko Biblia. Kanor D2T. Sige. Wag puro ano, no? Alam nyo, kung talagang nasa katotohanan kayo, wala po kayong dapat Sige, katapos na mag-live. Jerel. Pasok ka, Kanor, ha? Sa Zoom po, sa Zoom. Patunayan mo sige. kung sino nag-compile ng Bible po. Kung kayo nga, Sige, Kanor. Jerel de la Torre. Sige, Jerel de la Torre, para patunayan ko sa iyo na gustong-gusto ko yung ako'y pinapasok. Sige, mag-reply ka. Ako'y nag-message ng thumbs up sa iyo, mag-reply ka. Kung talagang lakas ang loob mong pasukin ako rito, mag-reply ka. Pakita mo sa akin yung ano mo, yung angas mo. Sige. Jerel de la Torre. Ako'y nag-message sa iyo ng thumbs up. Replyan mo lang kahit thumbs up. Ang mahalaga lumabas yung ano, yung call button. Nanonood si Jerel de la Torre. Sige, Jerel de la Torre. Pasok ka na ka mo. Kung Sige. nasa katotohanan ka, wala ka pong problemang, wala kang dapat ikatakot. Sige, Jerel de la Torre. Pasok ka, pwede ka magtanong dito sa akin direktamente. Sige. Jerel de la Torre, mag-reply ka na. Reply na. Sige ha. Sabi niya, pag ako daw pinasok, baka daw ako magalit. Sige, pasok ka, Jerel de la Torre. Yan ha. Pinapapasok kita. Magtanong ka kahit anong gusto mong itanong. Sige. Si Kanor din na, tinatawagan ka namin Kanor. Pasok ka po. Patunayan niyo kung sino kung hindi ang Katoliko nag-compile ng Bible, sino po, no? Baka yung religion niyo may connection sa Bible, sige po, patunayan niyo. Si Pastor Rhea dati okay pa yan, kaya lang dalawang beses na nasabon dito, natakot na sa pangatlong sabon. Nawawala si Pastor, natakot bigla. Okay na siguro yan, bro. Sige. Ito, Jerel. sa mga alagad na Panginoon na nagro-rosaryo. Jerel de la Torre. Pasok ka, bro, Kanor, pasok ka. Jerel de la Torre, mag-reply ka. Sabi mo, papasok. Hindi po kami ano ba tawag dito, keyboard warrior. Bro Kanor, dito kayo. No, napunta ka sa Rosario kanina, Bible compilation ngayon, Rosario agad. Pag nasa tanong na iipit na, sa Rosario na pupunta. Bro Kanor, pasok ka sa Zoom. O kaya yan ha, Bron, mayroon kang ano dyan, di ba? Yung sa ano mo? Ano? Mayroon kang WhatsApp dyan, di ba? Si Kanor papasukin natin. Sige, yung WhatsApp ko. Yung WhatsApp ko, 0963-533-2807. Dati bro, may nakaano ka dyan. Sige. Jerel de la Torre, mag-reply ka na. Dali pala takutin tong mga taong ito. Jerel de la Torre. Gusto mo makita kung talaga bang ako nagpapasok? Gustong-gusto ko yon. Ako'y nabubuhayan kapag may mga aangas-angas dyan. Okay na siguro, wala naman. Wala po. Puro trash talking. Puro kwento, walang kwenta pala. Ayaw sa personal. Ayaw Madali sa lang. face to face. Ayaw niya. Okay.